Kinumpirma ng Department of Justice na pasok na sa Witness Protection Program ang magkapatid na Julie at Ella Kim Patidongan at kaugnay po yan ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang kampo naman ng negosyanteng si Atong Ang maghahain ng motion for reconsideration saan nila hindi patas na resolusyon ng DOJ. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention. Yan ang inirekomenda ng Department of Justice na isampa laban sa negosyanteng si Atong Ang at 21 iba pa dahil sa kaso ng missing sabongeros. Ihahain ang mga kaso sa Regional Trial Court sa Lipa City, Batangas, Santa Cruz, Laguna at San Pablo, Laguna. Non-bailable ang mga kasong inirekomenda. Ayon sa DOJ, may nakita itong sapat na ebidensya para ituloy ang kaso. Malaki rin daw ang tsansa na makonvict ang mga respondent. Itinuturong mastermind si Atong Ang sa pagdukot at pagpatay umano sa mga nawawalang sabongero. Si Ang daw ang mismong nagbibigay ng pera at nagpagamit ng kanyang farm at organisasyon para magawa ang krimen. Umalma naman ang abogado niyang si Attorney Gabriel Villarreal. Sa panayam sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni Villarreal hindi na konsidera ang mga nilatag nilang ebidensya. Hindi rin daw factual ang resolusyon dahil pinagbasihan lang daw nito ang testimonya ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Maghahain daw sila ng motion for reconsideration sa DOJ. Marami yung inconsistencies dun sa mga affidavit ng mga magkakapatid na Patidongan. Hindi ko nakitang kinonsidera yun dun sa resolution na natanggap namin kagabi. Kaya ako sinasabi na yung resolution is deeply flawed and rather unfair. Ibinasura rin ng panel of prosecutors ang reklamo laban sa magkapatid na Julie at Ella Kim Patidongan. Alinsunod sa resolusyon ng DOJ, magiging state witness na sila sa kaso matapos formal na ipasok sa Witness Protection Program. Nagpasalamat naman ang kampo ng aktres na si Gretchen Barreto na hindi siya kasama sa mga pinakakasuhan ng DOJ. Iginiit nilang walang katotohanan ng mga aligasyon laban sa kanya. Lusot din sa asunto sina dating NCRPO Chief Jonel Estomo, Attorney Caroline Cruz na parte umano ng tinatawag na Alpha Group, pati mga anak at kapatid ni Atong Ang. Tiniyak naman ng Malacanang na walang magiging special treatment ang korte kay Ang. Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito'y naaayon sa ebidensya. So nasa kamay na po ito ng korte. Babalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.